Tignan mo yung katabi mo, baka hindi mo kilala, kamustahin mo. Kamustahin mo. Sabihin mo sa kanya, na-miss kita. Ayan. Luke 22. Okay. Sige. So, tuloy po tayo sa ating topic for today. No? About yung the book of Luke. At doon nga makikita natin, pagtatapos ng April, matatapos na rin tayo sa libro ng Lucas. At yun nga po, sa May ay paumpisa natin another book, the Bible. Ito yung John. Okay? Etong nakaraang linggo, ilang beses nagtatanong sa akin, tinatanong ko sila, kamusta ang trabaho mo, kamusta love life mo? Ang laging sagot nila is, depende sa kalooban ng Diyos according to the will of God. No, sabi doon. Sabi nila. But, mga kapatid, what is the will of God? Ano ba talagang kalooban ng Diyos para sa ating mga anak niya? For all of us, the will of God, sabi ng ating Panginoong Jesus John, my food is to do the will of the one who sent me. Ang kalooban, ang pagkain ko, sabi ni Kristo, ay gawin ang kalooban ng ang aking Ama. At ang kalooban ng aking Ama, sabi ni Kristo, ay mabigyan siya ng kaluwalhatian. Same with us, no? Sabi nga, whether we eat or drink, we will glorify God. Kaya nga, mabigyan lagi natin siya ng glory sa ating mga gagawin. At mahirap maibigay yung glory sa Panginoon pag tayo ay ando doon sa tinatawag na hindi magandang situation. Amen? Paano pag ikaw ay nasa banig ng karamdaman, paano mo pupurihin ng Diyos? Paano mo pupurihin ng Diyos? Magpapasok ka na naman ng anak ko, wala pa akong pan-tuition. Paano ko pupurihin ng Diyos sa kabila ng lahat dahil may cost-cutting, nawalan ako ng trabaho. Madali magpuri sa Lord pag andito tayo sa tinatawag nating favorable na kondisyon. Pero yun nga po, pag tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon, napakahirap pumuri sa ating Panginoon. Pero dito po sa ating pag-usapan ngayon, kung may mga Bible kayo, buksan niyo po ang inyong mga Bibles sa Luke 22, verses 30 to the following. Yan. Maraming salamat, Kuya Mar. Yan. Luke 22 verses 31 to 65. Yan po yung ating pag-uusapan. Okay. Ang pag-uusapan natin, not my will but yours. Hindi ang kalooban ko, hindi yung kagustuhan ko, hindi yung desire ko, hindi yung need ko, but your will, O God, ang mangyari. Kaya tayo nahihirapan minsan sa ating mga buhay kasi nga ang gusto ko ang mangyayari. At pag hindi nangyari yung gusto ko, sisisihin natin ang Diyos. Kasi nga we expect, no, na maganda ang mangyayari lagi, resulta. Pero dito sa pag-usapan natin, papaano si Kristo na kung saan siya ay harap doon sa tinatawag na pagpapako sa krus, ay ng kanyang panalangin. Lord, sabi niya, let this cup pass through me. Huwag mong hayaan. Lord, hayaan mo sana ang sarong ito ay lumagpas sa akin. The cup of suffering, doon sa kanyang panalangin, sa kanyang Ama na kung saan, ang sabi nga, ay talagang siya ay nagkakaroon ng sobrang stress and anxiety. So dito po sa Luke 31-65, dito po i-predict ni Lord, ni Jesus, yung 3 beses na siya i-deny ni Peter, yung loyalty, no? Medyo maka-question ang loyalty dito ni Peter. Pero yun nga po, i-pray para ma-restore si Peter. Pero ganun pa man, hindi lang naman si Peter, kundi si Judas ang ginamit pa rin na kaaway para mangyari yung pagkapako ni Kristo. So, okay, sige. Ano ba yung mga themes ng ating pag-usapan ngayon sa Luke? Dahil natin yung mga tema para nang sagad maintindihan na makakuha tayo ng background and then mamaya kukuha tayo ng 3 rito na mahalaga para ito tayo mag-focus. So, 22, 31 to 34, ito po ay patungkol na kung saan sinabi ni Jesus kay Simon Peter
na ang sabi doon, Satan demanded to sift the disciples like wheat. Sino tong si Satan na may authority to demand sa ating Panginoong Hesus na ang sabi ang kanyang mga alagad ay parang sasalain katulad ng mga trigo? No? Ang sabi, demand. So anong ibig sabihin doon? Meron bang authority si Satan over Jesus? Meron ba? Wala. Pero bakit kailangan niya mag-demand? Mamaya pag-usapan natin yan. But then, Jesus prayed at yun nga, nakikita niya, mabibigo si Peter pero hindi siya lubusang mahulog dito kay Satan at mare-restore. In verses 35 to 38, yan. No? Una, nung sined ni Jesus, yung kanyang mga alagad, sabi niya, wag kayo magdala ng mga money bag, wag kayo magdala ng kahit na anuman. Hayaan nyo yung mga tao na maabutan nyo ang mag-provide para sa inyo. Pero this time, ang sabi niya, kung ano yung meron kayo dalihin nyo, at sabi niya rito, ipagbili nyo at bumili ng mga sword para ma-fulfill yung prophecy. At ang sabi dito, siya ay kasama sa mga makakasalanan. So, what is the meaning of the sword here na sinasabi? Ito po yung sinasabi na maging aware kayong mga disciple ko. Hindi para makipaglaban kayo kasi maging ready kayo, maging serious kayo na ang pagdadaanan na ito ay matindi. Hindi para magrebelde tayo, hindi tayo kailangan makipag-away sa Roman authority para yung gusto nyo na ako ay darating dito sa Jerusalem bilang isang political deliverer, hindi yun mangyayari. So gumagamit lang si Jesus ng mga metaphors para maintindihan ng mga disciple na ito na siya mismo ay will be treated like a criminal. Pero hindi ibig sabihin na siya ay kailangan magkaroon ng pagre-rebelde laban sa Roman government. Now, in verses 39 to 40, kasama niya si Peter, James, and John, umakyat sila sa Mount Olives, doon sa Garden of Gethsemane, at doon nga nakita natin kung paano na-stress ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kung paano, dito ay sinambulat niya yung kanyang nararamdaman, yung kanyang mga anxiety, no? At din makikita natin kung paano ang kanyang pawis ay may kasamang dugo dahil sa sobrang stress na kanyang pinagdaraanan. And then dumating si Judas. Inalagkan ng ating Panginoong Yesus at siya ay inaresto. Na ang dami-daming tao, kasama yung mga political leaders, kasama yung mga high priests, nang sabi ni Jesus, bakit kailangan magsama pa kayo ng ganitong karaming tao na ako ay sasama naman sa inyo? At yun nga po, nung siya ay nasa harap na ng Sanhedrin, ang ginawa ni Peter, siya ay 3 beses na dininay. At nung siya ay inahampas, pinaglalaroan ng mga Roman soldier, nakita natin papaano siya minak, di ba? Papaano siya parang ginawang laro-laruan habang siya ay sinasaktan. Pinagtatawanan, pinapalo, at habang siya sinasaktan, tinatakpan ang kanyang mga mata. Nabivisualize niyo ba yung pinag-uusapan natin? Gaano kahirap ang pinagdaanan ni Jesus, and yet, ang sabi niya, thy will be done. Kalooban mo, Ama, ang mangyari. Kung ako kaya yun, kung kayo kaya iyon, masasabi niyo bang ganon? Lord, okay lang. Si Ate Ani napapangiti. Sabi niya, ayoko, Pastor. Sinong may gusto ng ganon? Walang may gusto sa atin. Pero dito makikita natin, papaano si Jesus ay nagpasakop sa kalooban ng Ama para sa ating lahat. Ulitin ko, si Jesus ay nagpasakop sa kalooban ng ating Ama para sa bawat isa sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Sa dinami-dami ng tao,
napakapalad natin. May isang Diyos na nahihirapan, nasaktan para sa atin. Luke 22:31-38, makikita nga natin dito, Jesus calls the disciples to readiness. Okay? Ito yung panahon na nagkakagulo na. Ito yung panahon na kung saan nalulungkot na ang ating Jesus kasi nga iiwan niya ang kanyang mga alagad. At alam na Jesus siya ay mamamatay. Kaya yung lungkot na yon ay lungkot ng pag-iwan sa kanyang mga kaibigan. Hindi lang sa kanyang mga tagasunod, bilang mga disciples niya, tinuring niya itong mga kaibigan. No? At yun nga, pinaghahanda sila sa kanyang nalalapit na kamatayan at alam niya na ang karamihan ay tatakbo at iiwan siya sa panahon ng kanyang pag-iisa. 31-32, ang sabi doon, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail, and when you have returned again, strengthen your brothers. Demanded. Sabi ko kayo na, anong karapatan ni Satan na mag-demand sa ating Panginoong Diyos? Balikan natin ang kwento ni Job. The same term na ginamit dito kay Jesus ay same term na ginamit ng Satan nung nakipag-usap sa Diyos para tanggalin sa covering. Si Job, tanggalin sa covering ng Diyos. Si Peter, at hayaan na sila ay gamitin para ipakilala kay Kristo na itong Satan na ito ay hindi rin natatapos ang kanyang misyon. Isipin mo, gagamitin ang taong malapit sa iyo para ipagkanulo ka. Ang taong nakasama mo sa matagal na panahon para iwanan ka. Pero ang pinakamaganda rito, sabi dito, but I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. That your faith should not fail. Peter's faith will not falter but not fail. Di ba? Ang pananampalataya ni Peter ay manghihina pero hindi mabibigo. Yung tinatawag natin spiritual dryness. Darating tayo sa ating mga buhay, nando doon minsan sa punto na meron tayong spiritual dryness. Even ang pastor dumaraan doon. Pero sabi dito, hindi nakikita ni Jesus yung pagkukulang na yon para ibilang nakabiguan sa pananampalataya ni Peter kasi alam niya na si Pedro ay babalik, magkakaroon ng realization. That's why tayo nga, ganun, di ba? Minsan, sometimes ayaw natin mag-worship, ayaw natin magsimba, ayaw natin manalangin, ayaw natin magbukas ng Bible, ayaw natin makipag-usap sa mga tao. Kasi yun nga, dumating yung time ng spiritual dryness. And then, magkakaroon tayo ng realization, teka muna, anong ginagawa ko sa aking pag-iisa? Doon mo makikita at maririnig yung sinasabing still small voice ng ating Panginoon para makabalik. Tama ba? Meron tayo narinig na still small voice. Siya ay nakikipag-usap sa atin, sa ating mga thoughts. That's why discernment is very important for us na i-cultivate, i-develop. Kasi ang Diyos ay buhay. Buhay ang Diyos, nakikipag-usap. Pero kung wala tayong discernment, hindi natin naririnig ang kanyang boses. At patuloy tayong nakababa doon sa ating spiritual dryness. Ang buhay Kristiyano, maaring tayo ay madapa, pero kailanman hindi ka mabibigo. Amen? Magkakaroon tayo minsan may mga pagdapa. May mga lapses tayo sa ating mga gagawin, sa ating mga decision, but the good Lord is always there, available para patuloy tayong iangat. Kaya nga huwag natin tatanggihan yung pamamaraan ng ating Panginoong Yesus. Kasi alam na alam niya, tayo ay babalik sa Kanya. May mga taong ginagamit, may mga sitwasyon na ginagamit, pero patuloy tayong nagiging matibgas ang ating mga puso. Gusto ng Panginoong Diyos, mabuhay tayo. Na kahit tayo nadapa, the joy of our salvation is always nagmamanifest sa atin. Tignan mo yung katabi mo.
Nakikita ba yung joy of sa salvation sa kanya ngayon? O yung anxiety dahil sa nangyayari sa ating paligid? Di ba? Lahat tayo apektado, tama? Of course. Apektado tayo lahat, pero kahit kailan, hindi mawawala yung joy na meron tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, tandaan natin, the devil is watching the church. Why? Kasi yung mga nasa church, tayo, mga anak niya, hindi niya kahit kailanman pwedeng nakawin. Yung joy na meron tayo. Gagawa siya ng mga sitwasyon para mawala tayo sa Lord, pero hindi niya kayang nakawin. Hindi niya kayang alisin sa atin yun. When the going gets tough, keep trusting the Lord. When the going gets tough, keep trusting the Lord. The problem is, in today's society, ganito nangyayari. Myself kasama, we are very quick to comment doon sa mga attitude and behavior ng ibang tao. Napakabilis natin. Imbis na magkaroon tayo ng inclination to pray, magko-comment tayo doon sa mga attitude and behavior. At para tayong anak ng Diyos na patuloy, sumasalangat, no? Nag-o-oppose tayo sa very nature ng ating Panginoon Diyos kung paano hinarap ng Diyos itong sitwasyon na ito ni Peter. Na nagdemand sa kanya ang Satan at inalaw niya, pero ang sabi niya, madadapa lang to si Peter, hindi mabibigo. At darating yung panahon na siya ay babalik. Sinabi ni Jesus yun kay Peter. And after that, ang sabi niya kay Peter, ipapagkanulo mo ko. Sa pagtilaok ng manok, 3 beses mo ko ipagkakanulo. Sipin mo, pagkatapos sabihin ni Jesus sa kanya na wanted ka sa evil. Pero huwag ka mag-alala, ipapanalangin kita. Tapos biglang change na naman ng sentence, sa pagtilaok ng manok, 3 beses mo kong ipagkakanulo. Siguro si Peter dito, tarantay isip. Ano kaya pinagsasabi nitong Jesus na ito sa akin? No? Ano kaya pinagsasabi nito? Kaya po, yun nga, bakit hindi tayo gumawa ng pamamaraan na katulad ni Jesus, na kesa tignan natin yung tao na yun, sa kanyang attitude, sa kanyang behavior, manalangin tayo. Of course, hindi perfect yan eh. Of course, merong lapses yan. Merong kapalpakan yan. Pero katulad ni Jesus, Jesus prayed for Peter because Jesus loved him. And he prayed for Peter because he knew that Satan would go after him. Anong tawag dito? Sa ginawa na ito ni Jesus, ito ay pagpapakita ng isang reflection. Na anong ibig sabihin? Darating yung time na iyon, pero magkakaroon ng realization si Peter at siya ay pabalik sa ating Panginoon para humingi ng tawad. Alam na alam ni Peter. Alam na alam ni Jesus kung anong mangyayari kay Peter. At alam na alam din ni Jesus na siya ay ipagkakanulo rin ni Judas. No? That's why we Christians must be imitators of Christ. We must pray for that person. Huwag naman natin tuldukan kung may nakikita tayong mali sa kanya. Huwag naman natin tuldukan kung medyo pumapalpak siya. Magkaroon tayo ng panahon na ipanalangin na maaring siya ay ando doon sa tinatawag nating paggamit ng kaaway at dahil wala pa sa kanya reflection na iyon, realization na iyon, of course, masasaktan tayo, we feel betrayed, no? We feel na parang inaaway tayo, sinaktan tayo, pero maniwala kayo. Itong mga taong ito ay meron pa rin puso na marunong magmahal. Yun may katabi mo. Tignan mo. Di ba kaibig-ibig naman yan kahit minsan inaaway ka? Di ba? O palagi kang inaaway. Pero ang totoo, kaibig-ibig yan. Kaya nga po napakahalaga ng role ng prayer.
napakahalaga ng discernment. Through that discernment, makikita natin that the Holy Spirit will continue to restore our relationship kahit na minsan makikita mo hindi kayo nagkakaroon ng pagkakasundo. Just like na dito na sinasabi. Sipin mo, nag-demand si Satan kay Jesus and Jesus allowed it. Pero sabi niya, hindi ka rin mananalo. Babalik at babalik yan si Peter sa akin kasi mahal ko yan at ipapanalangin ko. Sana magkaroon tayo ng ganong resolve, mga kapatid. No? Kaya nga sabi sa James 1:9, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Ang problema, ang bilis ng mga daliri natin gamitin ng social media para mag-rant. Nakakahiya, mga kapatid. Lalo na pag alam nila tayo ay believers. Sometimes we don't need judgment. We need prayer. Yun lang naman eh. Kahit na minsan di natin maintindihan. Manalangin tayo. Ipanalangin natin yung ating kapatid. At ang sabi dito, no? And when you have turned again, strengthen your brother. Anong ibig sabihin nito? Pag ikaw ay bumalik sa kapalpakan mo, magbigay ka ng mabuting testimony. Huwag ka nang mag-dwell doon. Pinatawad ka na ng Lord. Inalaw ka na ng Panginoon makabalik. Magbigay ka ng magandang testimony. Kaya nga, ano yung mga testimony natin isi-share? Sige nga, kuya. Ayan. When we share testimonies, our stories, we can inspire others. No? And uplift them doon sa kanilang mga pinagdadaanan. Baka ano doon din sila o baka darating sila sa panahon na sila rin ay matcha-challenge. At least may nauna na sa kanila. At ang nauna sa kanila, nagpakita ng ng inspiration, ng encouragement. Hindi nagpakita ng tantrums, hindi nagpakita ng judgment. That's why our testimony is very important na isusulat natin. Gagamitin yan para mag-glorify ang ating Panginoong Diyos. Okay? Our testimony build trust. Pag tayo ay pag-share ng ating testimony, mas lalong lumalalim yung ating pagkakilala sa isa't isa. Grabe kapatid, ang grabe pinagdaanan mo, pero salamat sa Diyos, nakabalik ka. And then, ipapag-pray ka niya, no? Siya yung may naramdaman na ganun. Tapos ipapag-pray ka niya, sabi niya, Lord, wag mong hayaan na si Jethro, kahit na merong discouragement, ay patuloy na manampalataya dahil darating yung time, yung gusto niya mangyari, ay mangyayari. Our testimony encourage faith, especially now. It provides hope in difficult times. Faith. Now I want to acknowledge Kuya Jaddex. No? Nag-serve siya kay Pastora to be her personal driver. Maraming salamat kay Mami D at sa ating lahat na ando doon tayo to provide hope, to provide encouragement sa ating mahal na pastora. Alam natin pinagdaraanan niya. That testimony, hindi kailanman mawawala sa isip yan. In-acknowledge natin yan. Kasi we are what? In a community that really loves the Lord. A community that really loves one another. Walang iwanan. Walang iwanan. Sama-sama tayo. Dahil nakikita natin yung ating collective strength. No? Pag tayo nagkakaisa, andyan yung mutual support. Kahit na matawagan lang, kamustahin, napakalaking bagay po. Kamusta ka na? Pwede ba kitang ipag-pray? The problem is yun nga,
Minsan may mga prejudices tayo, may mga preconceived idea tayo dahil itong taong to, masama itong taong to. Eh. Itong taong to, nasaktan ako nito. Itong taong to, iniwan ako sa ere. Baka hindi natin alam, may pinagdaraanan. Kaya po mahalaga na makita natin yung example dito ni Jesus. No? Thy will be done. Ang kalooban ng Diyos ay mangyari. Ano yung kalooban ng Diyos? Mag-glorify siya sa bawat buhay ng mga anak niya na nagmamahal sa Kanya. Okay? Number 2, ano pa? Luke 22, 39-46, dito makikita natin yung Kanyang time doon sa Mount Olives. Yung great agony of Jesus' soul, no? Hindi ito galing sa ayaw niyang gawin ang kalooban ng Ama, kundi ang nararamdaman ni Jesus dito about the judgment. It's not about yung death, but the judgment. Alam na alam ni Jesus ang wrath of God dahil sa kasalanan. Dahil siya ay Diyos din. Ayun ang gusto niya. Alam niya ang galit ng Ama, ang parusa sa kasalanan. Pero hinayaan niya na maging sacrifice siya para sa kasalanan. Hindi siya tumanggi na mamatay dahil hindi siya natatakot. Mamatay, alam na alam niya. In 3 days, muli siyang mabubuhay. Pero ang nagbigay sa kanya ng so much agony, the very wrath of His Father. Galit ang Diyos sa kasalanan. At ang galit na yon, without the shedding of the blood, there will be no forgiveness. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Ganun kailangan ang mangyari para masatisfy ang galit ng Ama. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Bukas loob niyang pinili para siya ang maging alay, ang kanyang buhay para sa ating lahat. In 42, ang sabi niya, 22:42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. An angel from the heaven appeared to him and strengthened him. So, dito makikita natin dito, even sa Old Testament pa lang, paulit-ulit ay pinapakita itong senaryo na to, kung ano ang galit, kung ano ang judgment ng ating Panginoong Diyos. Paulit-ulit na, binabanggit in Psalm 75:8. Ang sabi doon, for in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red, it's fully mixed. And He pours it out, surely its dreg shall all the wicked of the earth drain and drink down. Isipin mo, nasa kamay ng Diyos yung cup, paiinumin ka, mukhang dugo, pero mga latak ang laman noon. Ibig sabihin, cup of those sins. Ang ginawa natin ay nang painom. That's why Jesus, nang humingi siya, nang sabi niya siya nauuwaw, anong ginawa ng mga soldier? Kumuha ng sponge, inilagay doon sa alak, na hindi na alak dahil sa sobrang tagal na, suka na at inilagay sa kanyang bibig. The very cup of suffering. Alak. Pag sinabing alak ng panahon na yon, alak na matutuwa ka, alak na nagbibigay sa iyo ng joy. Pero yun, wala na, hindi na alak eh. Vinegar na. And yet, yun pa ang binigay sa ating Panginoong Jesus. No? The cup didn't represent death but judgment. So si Jesus naging enemy ng God, ng Diyos, kasi nga kailangan niyang kunin yung judgment, inumin yung cup na yon para yung galit ng ating Diyos Ama ay mas satisfy. At para hindi na natin inumin yung cup of suffering. Sinong kaya sa inyo magbitbit ng isang sakong bigas? Mga lalaki, kaya natin, tama. Ang tanong, hanggang saan? Si Kristo, gaano kabigat yung block of wood na yon? Tapos habang bitbit, pinapalo. At pagkatapos pinakit sa bundok,
At pagkatapos ipinako, nilagyan ng koronang tinik, tinusok yung tagiliran. That's the cup of suffering. And yet, ang sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit ito sinusunod ng ating Panginoong Hesus? Bakit kailangan niyang sumunod sa kanyang Ama? Kailangan maintindihan natin yan. We need to trust in divine plans. Sinunod ng ating Panginoon at kinuha niya lahat ng suffering na iyon kasi alam niya na ang lahat ng suffering na iyon will result to what? For our good. Hindi para tayo lahat ay mamatay, tayo ay kondenahin, tayo mapunta sa impyerno. Ginawa niya ang lahat ng iyon, sinakripisyo niya kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya kailangan niyang sumunod sa kanyang Ama para sa atin. Kailangan niyang manalangin. Why? Ang sabi nga doon, meron siyang hematidrosis. Anong hematidrosis? Si Dr. Ding, sa sobrang stress mo, sa sobrang agony and anxiety, yung malilit mong capillaries sa ulo mo, pumuputok na, kaya nga nung si Jesus, nagpe-pray sa Garden of Gethsemane, humahalo na yung kanyang dugo na galing sa mga malilit na capillaries o ugat doon sa kanyang pawis. Ganon ka-intense yung agony na nararamdaman ng ating Panginoong Hesus. Wala pa sa krus noon. Nananalangin pa lang siya. Pero alam niya, merong strength sa prayer. No? Humingi siya ng guidance, humingi siya ng strength para sa pagdadaanan niya pa. Nabibiswalize siya na nararamdaman niya na yung gagawin sa kanya. Naalala niyo nung bata kayo? Nakita niyo yung mga nanay niyo may hak na pamalo? Alam niyo masakit, nagtatakbuhan na kayo? Tama, di ba? Kasi alam niyo masakit yun. Hindi pa kayo pinapalo, pero alam niyo kung gaano kasakit yung tatakbo kayo para hindi kayo mapalo. Si Jesus ganun. Ramdam niya na. That's why meron siyang hematidrosis na naramdaman. At bakit siya sumusunod? Kailangan natin maintindihan. Doon na bibuild yung ating endurance sa mga pagkakataong tayo ay ando doon sa tinatawag na testing. Faithful obedience leads to spiritual growth. Kailan pagdaanan mo yung testing para maging malakas, para maging matatag. Pag hindi tayo dumaan sa mga testing, ang buhay ay hayahay. Tama? Kaya ang mga kabataan ngayon, tignan mo katabi ba, pagkabataan yan, hayahay. Ayaw nang mapagod, ayaw nang mag-isip, ayaw nang mag-effort. Totoo ba yun, mga kabataan? Konting challenge lang sa buhay, susuko na. Ang bukang bibig is what? Ayoko na. Kaya parang ang dali-dali na lang kunin lang buwan ngayon. Kasi bakit? Hindi sila natuto na magwalis, magbunot ng sahig, pagkukuha ng tubig, mag-pump, di ba? Tayo naranasan natin yun. Ngayon, may tubig na sa gripo, ay pa maghugas. Noon bago ka pa maghugas, magpa-pump ka pa, tapos ang layo-layo, barangay pump water, lalakad ka pa ng malayo para lang makapaghugas, makaligo. Ngayon, bubuksan na lang yung tubig. Parang sama na tingin ng mga kabataan sa akin. Pastor, ikaw naman, parang hindi ka dumaan sa ganon. Uy, dumaan ako, kaya nga hindi ako lumaki kasi kakabomba ng poso. Tapos pagdadala ka pa ng dalawang, di ba, yung balde, kailangan meron kang patpat para ano. Kaya hindi ako lumaki. Mga kabataan, tignan nyo ngayon, ang lalaki. Di ba? Kasi bakit? Hindi sanay sa gawaing bahay. Kaya lalaki ng mga kabataan ngayon Iba talaga. Parang may human growth hormone, biglang naglaki yan. Samantala ng panahon namin parang
Di ba? Kailangan natin maintindihan itong obedience sa Panginoon Diyos. And nga, we need to have this blessed hope and assurance that all these things, that peace, that joy during difficulties, mapapagtagumpay natin. It will all come to pass. Huwag tayo mawala ng pag-asa mga kapatid. It will all come to pass. That's why meron tayong social media gamitin natin. Kung di ka makapunta sa kamag-anak mo, medyo malang pamasahe, malang krudo, tawagan, meron namang video. Di ba? Video call. Tapos halik-halikan mo yung screen para mo na silang hinahalikan. Di ba? Itawid mo, gumawa tayo ng paraan. Huwag naman nating laging yun nga, hindi ka na nga makaalis, tapos hindi ka pa gumagawa ng paraan para iparating yung pagkamis mo sa mahal mo. Okay? So true discipleship is not the absence of fear or pain, but learning to say, Father, not my will, but yours. In my trials, in my relationship, in my calling. Ang tunay na pagiging alagad ng Diyos ay hindi dahil sa kawalan ng takot o sakit, kundi matuto magsabi, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo, sa aking mga pagsubok, sa aking relasyon, at doon sa tawag mo sa akin bilang anak mo. That's why if you have faith, you will pray. Kung meron ka talaga pananampalataya sa Diyos, anuman sitwasyon, matutong manalangin. Matutong manalangin. Dahil alam natin na ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos ay hindi dapat nating sabihin parang panghinayangan. Dahil tumagat tayo sa Kanya, hindi. Meron magandang plano ang Diyos sa lahat sa atin. Ang totoo, binigay niya nga Di ba si Kristo? Kung kaya niyang ibigay ang kanyang anak para sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay para sa iyo? Kaya yung mga binata rito, taas ang kamay. Mga binata, taas ang kamay. Ang tatandaan nyo na, parang awa nyo na. No? Baka mapag-iwanan kayo. Okay? Hilingin sa Diyos ang mga dalaga rito. Kung gusto niya, hilingin sa Diyos. Kasi meron tayong tinatawag na suitable partner. Alam ng Panginoon yon na darating ang panahon, ikaw ay pupunta sa isang yugto ng buhay. So, after this prayer, in Gethsemane, ito na, Luke 22, 47-65. Diba? Habang sila ay andudungon, ay dumating ang Judas kasama ang mga tao at yun nga siya ay hinalikan at siya ay pinahuli. In 63-65, nung siya hinarap na sa Sanhedrin, the men who were guarding Jesus began mocking and beating him. Binigyan siya ng blindfold at pinagsasampal. At parang sinasabi nila, hulaan mo, sinong gumawa nito? Grabang pang-alipusta, no? And they said many other insulting things to him. Prophesy who is the one who struck to you. Hindi na nakilala si Jesus na bago pa nila gawin yun, nagpredikta si Jesus kay Peter na ipapagkanulo siya. At kung gagamitin lang ni Jesus yung kanyang divine power and authority, hindi lang niya sasabihin yung pangalan kung sino sumampal sa kanya. Pati yung kanyang buong pagkatao kayang gawin ni Jesus. Pero hindi niya ginawa yung kailangan matupad yung prophecy. Na siya, yung sabi ay magiging humble siya even to his death. Maamong tupa. Natatanggapin ang lahat ng pagkukutya, pagsampal at lahat para lang matupad ang kalooban ng Ama. Ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. So, it is important to demonstrate that the proper reply to hate is not more hate but love. No? Kayang magalit ni Jesus Ikaw nga, natatapakan lang yung paa mo, galit na galit ka na Gusto mo na tadyakan, di ba? Di ba pag nasa public place tayo, natapakan yung paa mo, gusto mo na tadyakan? Lalo pag bago sapatos at puti. Di ba? Pero dito nakita natin paano
nag-reflect kay Jesus yung pagpapakita niya ng pag-ibig, hindi yung puot sa puot. At paano dito nakikita natin na kahit na siya ay inaabuso at pinapaya, ando doon pa rin siya sa tinatawag na kandungan ng kanyang ama dahil sa ipinadalang anghel sa kanya. Pagpapakita na kahit siya ay nandoon sa tinatawag na parang napakahinang kalalagyan, pero he was empowered by the Spirit of God. Pero kailangan niya magpakumbaba eh. Kailangan niyang manahimik. Kailangan tanggapin ang lahat ng iyon para sa atin. Kaya nga, ano ba yung mga lessons patungkol dito sa tinatawag nating pag-aabuso? Okay? Sige nga, kuya. Pag tayo ay minamak, inaabuso, di ba? Tandaan natin, doon din nabibuild yung ating endurance na magpakumbaba. Okay? Kasi inuunawa natin, habang tayo ay ginagawa ng masama, doon natin napapakita yung strength na meron tayo because of Holy Spirit empowerment sa atin. Doon natin napapractice, doon natin na-exercise. Na habang tayo ay ginagawa ng masama, ikaw pa rin ay patuloy na nagmamahal. Kaya ba natin yon? Hindi. Hindi natin kaya yon. It's the work of the Holy Spirit in us. Kasi nga patay na si Arnold eh. Si Holy Spirit, nagsabi ng Panginoong Diyos na ibinigay sa akin, siya ngayon ang nabubuhay sa akin. Bakit patuloy ako nagmamahal sa kabila ng lahat na aking tinatanggap? Kasi kung buhay pa si Arnold, tinapakan mo yung paa ko, tatadyakan talaga kita. Okay? Pag tayo ay minamak, anong gagawin? Promote love as a response. Diba? Ang tugon sa mga puot ay pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Pag-unawa. Na tayo minsan ay kinapuotan ng Diyos, pero patuloy tayong minamahal dahil sa ating pagiging anak niya. Okay? Dati tayo kinapuotan dahil sa ating mga kasalanan na tayo tinanggap ng ating Panginoong Diyos dahil kay Jesus, tayo ay patuloy pa rin nagkakasala. Tayo pa rin ay medyo sumasablay. Pero patuloy pa rin tayong minamahal ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, magtiwala tayo ng lahat ng ating pinagdaraanan, God will vindicate us. You don't need to defend yourself. Hindi nyo kailangan. Huwag na kayo mag-post sa social media, parang awa nyo na. Nakaka-stress. Manalangin tayo. Ang sabi ng Panginoon, for the battle is mine. At habang tayo ay patuloy na inuunawa ang mga ganitong pangyayari, ma-remind tayo na may magandang resulta sa lahat ng ating pinagdaraanan. Yung ginawa ni Kristo na suffering, yung pain, ano yung magandang resulta? Ano yung magandang resulta? Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang magandang resulta. Lahat ng pinagdaanan ni Kristo sa krus, tayo ang naging magandang resulta. That's why we need to align ourselves, our will to God's will. Why? Dahil nakikita natin na kahit na may mga sitwasyon tayo na hindi favorable, still alam natin na merong magandang hinahanda ang Diyos. Kaya nga po, we need to daily surrender sa Kanya. Daily submission. We need to commit each day to seek God's guidance. Kasi nga po, may mga trigger sa mundong ito. May mga pagkakataon, may mga sitwasyon, magagalit tayo, madadapa tayo, pero patuloy tayong magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Sige, paki-advance, kuya. Okay? Daily surrender. Daily. That's why the Bible tells us we need to die daily. That we need to transform our mind daily.
for us to know the will of God, which is pleasing, perfect, and true. Magkaroon tayo ng active prayer as we align God's will sa ating mga buhay. At patuloy tayong magkaroon ng time to really reflect doon sa mga salita ng Diyos. Okay? Pero ganito, napapansin ko sa ating daily morning devotion. May favoritism eh. Pag ang mga babae, umaabot ng 40 ang mga likes, ang mga comments. Pag mga lalaki, nasa 15, 18. Bakit ganon? Ang daya nyo. Pag mga babae, kababaihan talaga naglilid, ang daming nanonood. Likes, comments, heart, mga reaction. Tapos mga lalaki, 18, 19, 20, wala pa sa kalahati. Bakit totoo naman kami mga lalaki, nagde-devotion, di naman kami, Hindi nga lang kami nagme-makeup, katulad ng mga kababaihan natin. Grabe. So, gusto kong i-comment yung mga kababaihan natin, no? Very willing sila talaga mag-lead ng ating devotion. Sana lahat tayo dumating sa time na ganun. Ate Rona, si Teacher Rona, pakita tayo nga. Ito siya rin last day, oh. Siya nag-lead sa atin noon, last day. Thank you, Ate Rona. Grabe, thank you talaga. Grabe, nagulat ako, no? Si Ate Rona. So, nakikita natin, napakahalaga ng reflection in God's Word. And then, spiritual accountability. We will hold each other accountable to to adhere to God's will. Kaya mamaya, meron kami konting meeting kasi lahat kayo gusto namin makakonect. Someone will make journey with you. You will do life together, okay? Kasi nga po, mahirap mag-isa. Wala tayong accountability. So, sa mga darating na panahon, makikita nyo, may mag-approach sa inyo, hindi lang basta samahan kayo sa mga, tinatawag natin mga small victories, sasamahan kayo sa inyong journey bilang isang anak ng Diyos na magagamit mightily para sa kanyang kaharian. So maganda to kasi nga alam natin, ang gusto natin ng church na ito, maging disciple-making church. Hindi lang basta mag-build tayo, mag-equip tayo, maging small group leader, no. Ang ating destination is for all of us to be a disciple or will equip disciples that will make disciples of Jesus. So every one of us must be a disciple first. Being a disciple is to really engage the Word, engage with one another, and then makikita natin as we journey together, lahat tayo ay gagamitin ni Lord bilang isang disciple maker. Gusto niyo ba yon? Gusto natin yun kasi wala namang ibang komanda Panginoon eh. That we will go and make disciple of all nation. So kahit saan ka pumunta, kung nasa yung paa mo, yun yung iyong mission field. Kung nasa campus ka, nasa marketplace ka, nasa community ka, kung nasaan ka, yun ang iyong mission field to make disciples of Jesus. Kaya nga po yung ating reflection ngayon sa mga napakinggan natin. Okay? Paano ko hinahanap ang gabay ng Diyos sa araw-araw? Seeking God's guidance each day. Ako ba talaga ay excited? Ako ba talaga ay doon yung desire and passion na hanapin o tawagin ang Panginoong Diyos para i-guide ako sa aking mga decision-making sa araw-araw? Ako ba ay talagang merong consistent na pakikipag-usap sa aking Panginoong Diyos? Yung tinatawag natin quiet time. Okay? At pangatlo, gaano tayo kadalas nagmumuni-muni ng salita ng Diyos para makita yung kanyang kalooban. Kanyang kalooban talaga. Kasi unless na bubuksan natin itong Bible na to, unless na magsalita ang Diyos, unless na aralin, hindi natin makikita ang kalooban ng Diyos. Hindi talaga. Kaya nga po mahalaga na nagbigay ang Panginoong Diyos ng kanyang salita para
buksan. Ito yung ating blueprint ng ating buhay. Walang secret. Andi dito na lahat. Kaya alam na alam natin ang kalooban ng Diyos is to be glorified sa ating mga buhay. Mag-glorify talaga. At para mag-glorify siya is for us to really submit to His will. Wala nang iba. Submit to His will. Of course, hindi madali. Hindi madali. When we submit to His will, ang sabi ng Panginoong Diyos, take up my cross and follow me. Tayo po tayong lahat. Mahirap sumunod sa Panginoong Diyos. Hindi madali. Pero kung alam mo kung gaano tinanggap ni Kristo ang lahat ng iyon para sa iyo, the Holy Spirit will always there for us para i-guide tayo, tulungan tayo, empower us. At yun nga ng anointing of submission. That it's all about Jesus, not about us. It's all about Him. Hindi yung ating mga wants, yung ating mga needs, mga desires natin, mga gusto natin, ambition. Pinakamalaga talaga sa buhay na ito, especially sa pinagdaraanan natin. Ito naman, mga tinatawag na end times. Puno na naman ng end times ang social media. Mangyayari yan ang end times na yan. Ang tanong is, meron ba tayong katiyakan na kaya natin itong tayuan pag dumating yung time na lahat tayo i-challenge? The Bible says, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. We are here to submit to the will of the one who died on the cross. Tanggapin natin siya. Tanggapin natin siya. And allow Him to really sit doon sa throne ng ating buhay. Yes, of course, hindi tayo perfect. Pero pag siya nakaupo, yung process na yun, ayusin niya. Ayusin niya tayo upang maging katulad ni Kristo. Let's pray. Dakilang Diyos, hindi kami karapat-dapat. Lord, mahina kami. Maraming beses, God, we neglect yung leading mo. Pero salamat, Lord, katulad ni Peter, patuloy mo kaming pinapanalangin. You always intercede for us. Knowing na mag-falter mo kami, Panginoon, we will not fail. Kasi alam na alam mo, God, wala kaming ibang babalikan kundi Ikaw lamang eh. Wala naman talaga, Lord, kundi Ikaw. Kaya, Lord, sa mga panahon na may mga spiritual dryness kami sa mga buhay, Lord, would you consume us, Holy Spirit? Convict us, O God, to come into your throne, O God, na ando doon, nagpapakumbaba, tinatanggap yung iyong grace, natanggap ang iyong mercy, Lord, knowing na kami ay nagkasala, kami ay tumalikod. But your covenant relationship for us, O God, ay patuloy na naroon, na bagamat kami ay hindi naging tapat, ay patuloy kang magiging tapat sa amin. Kaya Lord, narito ang mga anak mo, muli, nagkakaisa. Nang kalooban mo, O God, ang mangyari sa amin, hindi ang aming mga sariling kalooban. Lead us, O God, as we travel this road, O Lord, na may mga balakid, may mga tuksot pagsubok. Pero Lord, ang lahat ng iyon tinawid mo. Inayaan mo na masaktan ka kasi yung kamatayan para ang mga anak mo ngayon ay mabenepisyohan ng iyong dakilang pag-ibig. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Muli nagsalita ka sa amin and allow the Holy Spirit to really convict us, O God. Dahil unless na makonvict kami, ang lahat ng ito ay mababaliwala. Baliwala, Panginoon.
Kaya Holy Spirit, speak to us and through us and allow us, O Lord, na may-apply ang mga salitang ito sa aming mga buhay as we meditate your word, as we trust you in your plans, Panginoon, and as we go and make disciples of you. Maraming pong salamat, O God. May your peace that passes all understanding, O God, be with us. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.